Limitless Kawaki mas malakas na nga ba kaysa kay Boruto at kahit ang Shinju, ang Ten-Tailed Beast Incarnation na si Jura? Gaano nga ba talaga kalakas ang kasalukuyang Limitless Kawaki? Yan nga ang tanong na ating sasagutin sa video ito. So bago nga natin ito simulan, pakipindot nga muna saglit ng like at para sa mga naghahanap nga ng pwedeng panoorin ng anime, ay subukan nyo na nga itong Usine dahil hindi lang anime ang meron dito, meron ding TV shows, movies at syempre sports. Madali lang din siyang i-download, pindutin lang yung link na nakalagay dyan sa pinned comment, then once na ma-redirect kayo sa ating link tree, pindutin yung Usine sa gitna, then from there madali na lang yan i-install. So nakita nga natin sa chapter 23 ng Boruto to Blue Vortex na iligtas nga nitong si Kawaki si Boruto mula sa kamatayan. Bigla na nga lang dumating si Kawaki sa labanan at nagsimulang mag-aura farm. Nakakagulat nga naman talaga kasi yung power spike na nangyari dito kay Kawaki. Parang noon lang siya nga yung binubugbog ni Jura, pero dito nga sa chapter 23 si Kawaki na yung bumabagbag dito kay Jura. So para sa mga hindi nakakaalam, bakit nga ba lumakas ng ganito si Kawaki? Ito nga ay dahil sa limiter nitong si Kawaki na iniremove o tinanggal nga ni Amado. Dahil for the past 3 years nga ay nilagyan nga nitong si Amado ng limiter yung katawan ni Kawaki dahil yung limiter nga na ito ay magbibigay ng sobrang taas na defensive capabilities ng katawan ni Kawaki na kung saan halos immortal na nga si Kawaki at hindi mamamatay kaagad dahil nga sa taas ng kanyang defensive capabilities. Ang kaso nga lang ay may kapalit ito, ang limitadong lakas pagdating sa offensive abilities. Kaya nga mapapansin natin guys sa mga previous battles ni Kawaki dito sa Boruto to Blue Vortex ay palagi siyang talo. Ngunit ngayon niyang nai-release na yung kanyang limiter, gaano na nga ba kalakas si Kawaki? Ang pinakamalapit na sagot nga dito guys ay yung kasalukuyang Kawaki nga ay masasabi nating at the same level ni Ishiki Otsutsuki, yung Ishiki na nakalaban nga ng Baryon Mode Naruto. Either same level or mas malakas si Kawaki ng bahagya dito kay Ishiki dahil yung katawan nga ni Kawaki ay isa ng matured na Otsutsuki at yung abilities nga niya na mula kay Ishiki ay nagagamit na nga niya perfectly. Makikita nga natin kung paano gamitin ni Kawaki yung Sukuna Hikona, Daikoku Ten at yung Black Rods laban dito kay Jura na kung saan litong-lito nga at hirap na hirap dito si Jura kung ating makikita. Ang pinakamalupit pa nga dito guys ay yung kasalukuyang Kawaki nga ay mas malakas na kaysa kay Boruto dahil kung makikita naman natin si Kawaki nga ay hindi nahihirapan laban kay Jura habang si Boruto naman ay halos mamatay-matay na sa pakikipaglaban dito kay Jura. At yung mas malupit pa sa pinakamalupit dito guys ay yung karma nga ni Kawaki ay hindi pa activated at this point. So paano na lang guys kung inactivate na nitong si Kawaki yung Karma Seal? Anong klaseng power up na nga lang ba yung makikita natin dito? Hindi pa natin alam kung ano yung extent na magiging lakas ni Kawaki, pero ang pinaka obvious answer dito ay magmumultiply nga yung kanyang strength, reflexes at overall abilities dahil ang karma nga ay nagbibigay ng thousands of years of battle experience mula sa kung sino mang Otsutsuki yung nagbigay nito. So sa kaso nga ni Kawaki, kapag inactivate nga niya yung kanyang Karma Seal, bukod nga sa overall strength at power boost ay makukuha nga niya yung thousands of years, yung ilang libong taong experience at battle reflexes ni Ishiki. So isipin mo, isa kang mandirigma na mayroong ilang libong battle instincts at experience. Gaano kakalupit nun, gaano kakalakas nun, di ba?